Thank you sa lahat ng mga biyaya. Patuloy na po namin sasampahin. Patuloy na po namin paglilingkuran ng banal sa puso. Patuloy ko po namin aawitan, O God.
Morning po. Morning. Palakpakan mo na natin ang Panginoon. After po nito, meeting na sa Olonga po. Mga pastor kasi nagtatampo yung LJ Olonga po bakit daw hindi nag-meeting doon. Kaya pagbibigyan po natin. Okay. Ang ganda po ng resulta ng camp. Alam niyo pag may camp na ganyan, may fire, may apoy silang inuuwi. Ang magandang pag-usapan lang dyan ay paano i-maintain yung fire. Kasi usually, 1 week, 2 weeks, wala na. Pero ang ganda po talaga, sulit mga kapatid. Kasi ako, sabi ko nga, hindi ko naging naranasan maging cantor eh. Kasi parang pastor na ako noong 1980 na. Kaya umahawak na kaagad ako ng camp. Pero nakakatuwa po nangyari kahapon, sumabog talaga, lalo na nung nag-iyakan na sila na ang ganda po. Alam niyo po, nanginay lang ako dahil 11 na, 11. Triple number ng bliss. Ang dami ng bliss yata. Ayan na. Kasi alam niyo po, yung mga anak niyo, dadalaga, magbibinata, mag-aasawa, hindi nila malilimutan yung camp, yung sa pink camp, isa sa spiritual high nilang naranasan ng kapatid. Kaya next time ulit, at ilarga natin yung mga bata, mga kapatid. Yung speaker nila, hindi ko sinabi, kapatid na. Pero ngayon, pwede ko nang sabihin, kung naging speaker po nila ay, ano ba tawag to? Ano po siya, member ng LGBT, at nagpaano na talaga, nagpapalit na ng yan, alam niyo na yun, lalaki po siyang naging babae. Pagkayari po noon ay nakakilala sa Panginoon. Ang problema noon, hindi na maibabalik ulit yung natanggal, hindi na maibabalik. Pero kahapon ay pagkaharap mo yung lalaki, kaya lang yung salita, hindi mo naman kaya alis yan. Kaya ang bala ko sana, nakiusap ako, kausapin niyo bago siya magsalita. Kausapin siya. Kasi hindi naman pala siya grace. Alam niyo ba hindi grace, yung condemnation, sabi ko gano'n. Yung bang, halimbawa, merong grupo na isa doon ay, halimbawa sa mga kabataan, merong 5 magkakasama. At 2 doon ay ganon. Baka ang maging conclusion ay after nung pag-i-speak ng speaker na yun ay makantsawan yung magbago ka na. Tingnan mo yun, nagbago na. Ganun pala yun. Yun ayoko. Kasi dapat walang pressure. Walang pressure. Walang ganon. Walang maiwang condemnation. Buti naman po, at maayos naman daw. Maayos naman. Okay, ano na po tayo? Puro abundance tayo ngayon. Kasi we have the God of abundance. Sinimulan natin yan, January pa. January pa tayo, pero ngayon po ay June na. At nasa part 3 na po tayo ng the abundance of knowing God. Ang pagkakilala sa Diyos po o ang alamin, ang kilalanin ang Diyos ay sagana po. Huwag kayong maniwala. Sabi ng mga pilosopo, ng mga atheists, bakit ang Diyos yung napakalaki, pinili daw bakit daw pinili ng Diyos natin na makilala siya sa magitan ng kaperasong libro? Kung magsalita sila para bang tama sila, bakit pinili ng Diyos nyo napakalaki ng Diyos nyo, sabi nyo, walang paklalagyan, pero pinili siyang makilala sa pagitan ng isang libro. Ano bang klase naman Diyos yan, sabi nila, ng mga walang Diyos. Pero sabi ko nga po, tumingin ka sa kalawakan, malalaman mong merong Diyos. Tumingin ka sa bundok, ang disenyo ng karagatan, ng nature,
malalaman mo na hindi aksidente ang lahat yan, na nandyan yan. Tumingin ka sa pagmumukha mo sa salamin, malalaman mong may Diyos. Yung pagkakaayos ng pagkapwesto ng mata mo, ng ilong, ng kilay, malalaman mo may Diyos na nag-ayos yan. Kahit ang mga makukulay na isda sa ilalim ng dagat, meron pong nag-disenyo yun. Hindi aksidente ang pagkakadesenyo nun. Amen? Kaya kahit saan tayo lumingon, yung mga, alam niyo ba, nung panahon ng mga katutubo na mga wala pang libro, wala pang Bible, alam na nila. Kaya na yung mga katutubo ay paano kaya nagkaroon ng mga bituin ng araw na nagpapatuyo ng aming damit, nagpapatubo ng ating halaman ng ulan. Tuloy, wala silang masamba at wala silang guide, ay siguro itong malaking batong ito ang Diyos. Siguro itong malaking punong ito ang Diyos. Kaya nagkakaroon din sila ng Diyos-Diyosan. Kasi wala silang guidance noon, mga kapatid. At salamat sa salita ng Diyos na walang kupas, ginagabayan tayo. Ang salita niya ay buhay talaga. Amen? Palampakan natin ang Panginoon. Okay, the abundance of knowing God. Again, review tayo, mga kapatid. Di ang papayag na walang review. Mga kapatid, ang sabi natin, ang makilala ang Diyos ng lubusan ay biyaya lang. Amen? Hindi natin mapagmamayakan kahit pa ano ang naabot mo, masteral or doctorate of theology, yung nga problema ng iba, yung nakarating sa doctorate of theology, hindi pa rin sakto ang pagkilala nila sa Diyos. Malupit pa rin at mabagsig ang Diyos po nila. Mga kapatid, nakita niyo yung nananalangin sa harap ng kabao? Hindi tayo maka Marcos, hindi tayo maka Duterte, pero naku po naman, nakita niyo ba yun? I'm using you, Jesus! Abang may nakahiga sa kabao na simbolo daw na namatay na yung demokrasya. Yung mga nagrarali po ang tinutukoy ko. I'm using you, Jesus! Pababain mo na si Marcos. I'm using you, Jesus. Tapos, merong mga nagtatawag ng parusa, nagtatawag ng ganyan, mga kapatid, maling-mali po na pinapanakot nila ang Diyos. So, ang makilala ang Diyos ng lubusan ay biyaya lang. Biyaya lang, pero walang katapusan. Bakit po? Kasi ang Diyos natin, ang lahat sa Kanya ay walang hanggan. Lahat sa Kanya, kapayapaan niya, walang sukat. Pag-ibig niya, walang sukat. Basta ang lahat sa Diyos. Ang buhay, ang pag-ibig, ang kapayapaan, ang kagalangan, ang lahat sa Diyos, walang sukat po yun. Walang hanggan. Kaya kung aaralin mo ang Diyos talaga, walang graduation, mga kapatid. No? Ang kagandahan nito, mga kapatid, yung sukat na natutuklasan mo sa Diyos habang nakikilala mo siya, pakinggan mo ito. Ito rin ang mararanasan mo. Kapag lumaki ang sukat ng pag-ibig na natuklasan mo sa Diyos, yun ang mararanasan mo. Lumalaki ang pag-ibig, ang kagalang, ang kapayapaan, yun ang mararanasan mo, mga kapatid. Kaya sa akin, sabi ko huwag kayong magsasawa. Paborito kong team talaga ay ang theology, makilala ang Diyos ng lubusan. Yun lang talaga. Yes, discipleship, stewardship, lahat ng yan maganda. No? How to pray, how to read the Bible, how to be close to God, lahat ng yan maganda. Pero mga kapatid, ito po ang sinabi ng Panginoon pinakilala na kita, Ama, at patuloy pa ipapakilala. Nandun tayo sa patuloy. Pinapakilala ng Panginoon ang Diyos Ama para sa atin. Amen! Amen! Sabi dito, the heavens and the highest heavens cannot contain you. Wala talagang paglalagyan sa Diyos, mga kapatid. Kahit saan, ibig sabihin nito, walang lugar na wala ang presensya ng Diyos. Na wala ang Diyos doon. Hindi ka makapagtatago sa Kanya, mga kapatid. No? Yun nga ang problema, sabi natin, sa liit ng utak ng tao, ay naipasok niya ang buong Diyos sa kanyang doktrina. At gumawa siya ng teaching tungkol sa Diyos na sinalang ang tama. So sabi natin, paulit-ulit, walang katapusan ang pagkilala sa Diyos, huwag tayong magsasara. Sa panahon natin,
na binabaha tayo ng impormasyon, huwag po tayong magsasara. Amen? Binabaha po tayo. Ito na po yan tayo. Yung sa huling araw, lalawak talaga yung kaalaman, yung karunungan, yung impormasyon. Huwag niyong sabihin, gawa ng tao yan, mga kapatid. Galing sa Diyos ang lahat. No? Kahit sabihin natin internet, galing sa tao yan, hindi sa Diyos. Sino magsabi sa iyo? Lahat ng bagay dito ay galing sa Diyos. No? Yung materyales na ginagawa mo, para bang bangko, sino gumawa niyan? Ay, si pang ganito, yung karpintero, materyales. No? Yung materyales. Hallelujah. Na? Okay, alam niyo ba, sabi natin, kasabay ng masaganang kapahayagan ng Diyos kay Pablo, ay ang pagkakaroon niya ng tinig sa laman. Ano ang problema? Ang problema, ang na-highlight, yung tinig. No? Yung tinig ang na-highlight. Yun ang pinag-usapan. Akala ko, mata, ay may rayuma, ay merong malaria, ay ang daming scholar ng Biblia nag-invento ng haka-hakang sakit ni Pablo. Yun daw ang ibinigay ng Diyos. Natinig sa laman. Kaya kontra-kontra tayo na sakit yun, mga kapatid, sapagkat ang Diyos hindi nagbibigay ng sakit. Mga kapatid, hindi siya nagbibigay ng sakit. Paano magiging sakit yun? Pero ang dami ngayon, doktrina nila, sakit yun. Malabo daw ang mata ni Pablo, kaya malaking letrang magsulat. Ang dami nilang sinasabi. Puro sakit ang paniniwala nila. No? Now, kung maangayon yung informasyon, yung ibig sabihin ng thorn na yun ay messenger of Satan, person pala sila, mga mang-uusig ni Pablo, ayaw siyang tigilan. Kaya naranasan niya magutom, pagpabatuhin, pagpapaluin, yun ang nire-request siya sa Lord, pwede ba Lord, habang nangangaral ako, wala nang batuhan, tsaka imagine, 4 times siya nahagupit ng 39 times, kasi bawat hagupit, 39 eh. Apat na 39, multiply niyo po yun, mga kapatid. Alam niyo ba naranasan sa Book of Acts ba yun, yung itinakas siya, inilagay siya sa necklace, sa kabilang pader, kasi tatambangan siya, mga kapatid. Ganun kagrabe yung naranasan ni Apostol Pablo. Yun yung kanyang mga thorn in the flesh, mga kapatid. Hindi po siya sakit. Bakit? Kinamatayan ng Panginoon yung kagalingan natin. By His stripes we are healed. Kung kontra yun, by His stripes we are healed. Namatay siya para sa ating kagalingan. Amen? Sabi nga, 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit, ganito ang sagot ng Panginoon. Ang galing ng panahon ni Pablo talagang, sabi niya, I am what I am by the grace of God. No? Sabi niya, I labor, sabi niya doon, higit akong naglingkod kaysa sa mga apostoles eh. Kino-compare niya. Kasi 3/4 nga ng Bible man niya eh. 3/4 ng New Testament eh. No? Nakakausap niya ang Diyos. Tingnan niyo, 3 beses kong dinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Nag-pray siya, sumagot si Jesus. Ano ang sagot? Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kasi nanghihina na siya sa kababato ng mga persecutor niya. Kakatakbo, kakatakas, mga kapatid, habang nangangaral siya. Naranasan na niyang mawasak yung barko. Ha? At nakakapit na lang sa kapirasong kahoy, mabuhay lang siya. Mga kapatid, pag daumpa niya nun sa pangpang, abay may cobra pa. Napupulupot sa kanyang kamay. Ang dami niya sabi niya, naranasan ko mabusok, naranasan ko magutom, naranasan ko ginawin, lahat naranasan niya. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, sapat ang biyaya ko sa iyo. Sapat ang biyaya ko sa iyo. Amen. Ang sabi ng Diyos, lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Lalong na-display ang power ng Diyos kapag mahina si Pablo. Mga kapatid, this is why, sabi niya, kaya nga, for Christ's sake, dahil kay Kristo, I delight in weakness. Baligtad na. Kanina, nagre-reklamo siya sa kanyang weakness. Ngayon, sabi niya, I delight in weakness. No? Nagagalak na ako sa aking kahinaan. Bakit? In insult, ayan in hardship. Paano naging sakit yan? No? In
in difficulties, no? Nagagalak na siya, for when I am weak, then I am strong. Sabagat kung kailan ako mahina, saka ako malakas. Sumasagana yung biyaya ng Panginoon na kalakasan kapag nakaharanas siya ng mga ganon. Katunayan, hindi talaga tayo papabayaan ng Panginoon. Ano naranasan mo kayo? Ha? Hallelujah. Amen? 2 Corinthians 12:10 po yan, mga kapatid. So, ang panghihina ay hindi pa nakatapusan. Ang panghihina ay oras na para maranasan ang kalakasan ng Diyos. Amen? Ang panghihina hindi ang katapusan. Hindi ang kawalan ng pag-asa. Ang panghihina ay oras na para maranasan ng Diyos ang kalakasan ng Diyos. Siguro maganda talaga, makikinig bistil Kasi kung isang sobrang hina mo na, sobrang taranta, nayayamot ka na, nai-stress ka na, pero sobrang kang nakapokus sa iyong feelings, hindi lang yun, sobrang kang nakapokus sa mga taong ayaw mo, sa mga taong nakaka-stress, kaya nga bistil Bistil. No? Nauna yung bistil, bago yung and know that I am God. Before knowing, Panginoon, nandiyan ka pala. Sa aking panghihina, nananahimik ako. I-enjoy ko ang iyong presensya. Nandito ka, Panginoon. Amen? Doon daw naranasan ng Panginoon sa pananahimik. Kaya napag-alala natin ng Panginoon, mahilig siya umakyat sa buron para manahimik, lumalayo sa mga tao. Maaga pa lang, mga kapatid. So kung kailan ako mahina, sabi ni Paul, saka ako malakas. Mga kapatid, pwede rin yung sabihin ito. Amen? Kasi ang totoo kay Pablo ay totoo sa inyo. Amen? Sabi ko, ang totoo kay Pablo ay totoo sa inyo. Na? Ibig sabihin ko, ikaw ba'y natataranta, nababalisa, hindi mo na, sobrang stress ba? Palabasin mo sa bibig mo. Kung kailan ako mahina, saka ako malakas. At ako'y malakas ngayon. Amen? Ako'y malakas ngayon. Sa panahon ng panghihina, oras na para maranasan ang kalakasan ng Panginoon. Amen? Alam niyo kami mga umiinom ng Rivotril. March na. Kami pong mga binibili ang tulog namin, may mga depression, panic attack, at kung ano-ano pa. Talagang gano'n, nasa brain yan. March pa lang wala na. At member ako ng 3 group about mental health. Nagtatanungan doon, wala pa bang Rivotril dito sa Davao? March pa, wala na. Ha? Alam niyo, may nag-comment doon sa Orion. Ano yung hospital sa Orion? May nag-comment doon, taga-Batangas. St. Michael, meron, 81. Mira, yung dosi lang yun 81. Gusto ko isumbong sa pa pwede isumbong yun? 81 dahil walang mabili. Dahil walang mabili, mga kapatid. No? Magkakaubusan. Kasi, alam niyo, hindi basta nare-reseta yan ang lahat ng doktor. Ang nakapagre-reseta lang yung doktor ang may license na S2. At si Kalimbas merong S2. Pag nagpapareseta ako sa kanya, sasabihin niya, alam mo, higit 10 yata yung nare-reseta ko maghapon sa gamot na ganito. Marami na yata hindi natutulog. Opo, kung binibili ko yan, may jamming pa kami ng binan ko, tsaka ng nanay ko. Share pa kami. Yun po kasi, nung binata kami, yung Rivotril, tawag doon, Ex-Pinoy. Mga kapatid, sinusubo po yung buo para lumakas ang tama nila. Pero kami po, 1/4 lang, pampasarap ng tulog. Mga kapatid. Pero mga kapatid, ngayon, ang daming mga Christian na napahinga din. Bakit? Kasi nasubukan nila ang Panginoon, hindi ang Rivotril. Sa panahon na mahina sila, kaya pala nila. Amen! Walang pakalalim ang Panginoon doon. Hallelujah. So grace is not attracted to our strength. Grace is attracted to our weakness. Tandaan niya. No? Kaya yung mga
Ayoko na. May mga makikisip, akala mo kung sino mga kapatid. Talagang hindi papasukan ng biyaya. Hindi maiintindihan ng biyaya. Hindi. Aayawan pa nila. No? Kapitirahin pa nila. Kasi mangisip sila eh. Marami silang alam. Mga kapatid. Ano ha? Andiyan ba kayo? Okay. Alam nyo ba na habang lumalalim ang pagkakilala natin sa Diyos, kapatid, pakinggan mo to. Ang grace, ang biyaya niya ay usang nagmumultiply. Sino gusto rito? Magmultiply yung kapayapaan sa buhay. Magmultiply yung biyaya sa buhay niya. Mga kapatid, ang kapayapaan niya ay sumasagan. Yun ay ibig sabihin na nagmumultiply. Tingnan niyo itong paborito kong verse na ito. 2 Peter 1:2. Ano sabi niyan? Grace and peace. Sabihin nga niyo, grace and peace. Grace and peace be multiplied to you. Sa panahong paraan. Sa paanong paraan? Oo. Merong walang effort na kung saan nagmumultiply ang biyaya. Sino bang aayaw sa biyaya? Gusto niyo ng biyaya? Gusto niyo ng biyaya nagmumultiply? Sa Tagalog Bible ay sumasagana? Ang sabi niya, no? Grace and peace be multiplied to you in the knowledge. Ba't tayo titigil sa kakakilala sa Panginoon? Amen? Sa kakakilala sa Diyos Ama, mga kapatid. No? Kasi, habang kinikilala mo, kahit ayaw mo, may natural na bunga, walang effort. Yung kapayapaan na alam mo, kapatid, nakukunti lang sa'yo, nagmumultiply, yung biyaya, nagmumultiply. Amen? Alam nyo ba? Sa lahat ng sulat ni Pablo, ito yung pambati niya, grace and peace. Sa mga taga-Corinto, grace and peace. Sa mga Thessalonica, grace and peace. Sa mga taga-Colosas, grace and peace. Bakit? Ito yung palaging kailangan ng tao. Amen? Sabi ko nga sa inyo, kung ang kapayapaan nabibili lang at na-export lang, maraming mag-i-import. Kung merong bansa, bukod sa mayaman sa langis, ay meron ding bansa na naaangkat nila, hindi lang, nakukuha sa natural, mayaman sa kapayapaan yung bansang yun, at nagbebenta. Ay mga kapatid, marami mag-i-import ng kapayapaan sa panahon natin ngayon. Amen! Una lang, mag-i-import yung mga senador, yung mga congressman, at yung mga nakakulong. I-import sila ng kapayapaan. Amen! Tingnan nyo, meron ako nakita talagang hinighlight niya yung grace and peace eh. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God, of our Lord and Savior, Jesus Christ. Mga kapatid, hallelujah. Ano po? Ang natural na bunga ng knowing Jesus or knowing the Father, masaganang biyaya. Amen? Masaganang kapayapaan. Kung kusang nagmumultiply, sumasagana, mga kapatid. Walang effort, wala rin formula. Kasi ang dami nating libro dyan. Sa kabila, ang dami nating libro. How to experience the peace of God. Pag merong how, merong number 1 yun, merong number 2, may formula yun. Pero mga kapatid, ito, walang effort. Huwag kang tumigil, kilalanin ng Diyos. Yun lang, focus mo. At natutuwa naman ng Diyos sa'yo doon eh. Kung anak ko, gusto niyang makilala akong mabuti. Gusto ng Diyos yun. Yung saliksikin mo, siya. Siya yung saliksikin mo. Mga kapatid, siya mismo. Huwag mo nang saliksikin yung biyaya niya. Huwag mo nang saliksikin yung kapayapaan niya. Kasi kusa na yun, bunga na lang. Bonus na lang sa'yo.
Amen! Palapakan natin ang Panginoon. Walang effort, walang formula, mga kapatid. Hindi sinabing, grace and peace be multiplied through prayers. Hindi sinabi. Manalangin ka ng manalangin, mag-multiply yung grace and peace. Walang ganon. Grace and peace be multiplied through discipline. Wala din. Hindi rin ganon ang sinabi. Grace and peace be multiplied through obedience. Hindi rin sinabi. Bagamat lahat ng iyan ay mahalaga. Pero hindi yun ang sinabi, mga kapatid. Maling-mali. Kung ano lang ang nakasulat. Mga kapatid. Amen? Pero kung ibang pastor mga ngaro niyan, masasama yan eh. Yung mga yan, masasama sa requirements yan. No? Uuwi yung mga nakinig, may assignment pa. Gagawin na may assignment pa. 3 points, mga kapatid. 3 points siya. No? So, mali yun. Ito lang ang tama. Grace and peace in abundance. Sa ibang version, hindi multiply. In abundance. Through the knowledge of God and Jesus. Amen? Ang sarap po nito, mga kapatid. No? Ganun pala yun. Huwag mo nang saliksikin ang kapayapaan ng Diyos. Huwag mo nang saliksikin ang kanyang biyaya. Ang saliksikin mo, siya mismo. At walang effort. Magmumultiply, mga kapatid, yung kapayapaan at biyaya niya sa atin. Lagpasan na natin yan. Mga kapatid, John 17, tingnan niyo ang Panginoong Yesus. Kung saan siya nag-focus. Marami sa atin, alam natin, pumunta si Jesus para ipako sa krus. Pumunta si Jesus para bayaran yung ating mga kasalanan. Pumunta si Jesus para ipangaral yung mabuting balita. Pumunta si Jesus para magpagaling. Pumunta si Jesus. Alam niyo ba, isa ito, sa John 17, pinakamahabang panalangin ni Jesus. Ang sabi niya, pinakilala na kita, pinagkaabalahan ni Jesus. 3.5 years pinakilala na kita sa kanila, Ama, pinakilala po kita. At ito yun eh. At patuloy kitang ipapakilala kung bakit di tayo nagsasawa dito sa NTF Donia, focus talaga sa Diyos lang ang saliksikin natin. Patuloy kitang ipapakilala. Tingnan nyo. Ano sabi? Upang ang pagmamahal mo sa akin. Ano yun? Pagmamahal mo sa akin. Pagmamahal ng Ama, Jesus. Tama ba? Upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako ay manatili rin sa kanila. Amen? Amen? Ihalera natin, mga kapatid. Maganda yan. No? John 17:26, ipinakilala na kita sa kanila. Kanino? Sa mga alaga. Bilang ano? Bilang Ama. Hindi bilang El Shaddai. Hindi bilang El Elyon. Hindi bilang ang daming pangalan eh. Away tuloy ang relihiyon eh. Kasi ang tama. Sabi pa ng isang nanay nung bago-bago ako, nasa tuloy ako, tinawag pa ako. Halika rito. Papakita ko sa iyo ang pangalan ng Diyos. Nasa daan kami ang binuklat ng Biblia. Matandang Tagalog na Biblia. Jehovah. Nabasa mo. Isa pa. Hindi pa ako pastor, no? Pero yung naglalakad sa daan, tinawag ako dahil alam niyo mahilig ako magbasa. Matandang babae, hindi ako titigilan. Nasabihin, Jehovah yung pangalan ng Panginoon. Ay meron namang lumitaw na yung sagay. Paano yan? Kaya ang sabi ng Panginoon, kung mananalangin kayo, ganito kayo manalangin. El Shaddai namin, ganun ba? El Elyon namin. Jehovah namin. Ama namin. Walang pangalan binanggit ang Panginoong Jesus. 3.5 years. Hanapin niyo. Walang name. Kasi alam niya, kapag Father, mas closer. Men? Mas closer. Subukan mo na, mga kapatid, sa inyong prayer, Father. Kaysa doon sa God, pwede naman din, God, hindi bawal. Yahweh, iba pa nga Yeshua. Ay, doon na lang ako sa tatay, sa Father, mas closer. Kasi Father,
Relationship yun eh. Amen? Relasyon yun, mga kapatid. So, pinakilala na kita sa kanila, sa mga alagad bilang ama. No? At patuloy kitang pakilala. Kanino? Sa atin. Hanggang kailan? Hanggang ngayon. Amen. Ano pa yung sinasabi ng talata? Upang ang pagmamahal mo sa akin, pagmamahal ng Ama kay Jesus. Ganun sukat, ha? Ha? Pag-ibig ng Ama sa anak ay manatili sa kanila. At ako ay manatili sa kanila. Ito problem kung nakakabasa tayo ng ganyan. Pero ako ay magbasa. Pag nakabasa tayo ng ganyan, mga kapatid, iniisip natin na ang Diyos pwedeng hindi manatili. Kasi sinabi niyan eh, mananatili, Yeah? Pwedeng hindi manatili, no? Hindi po ganun ibig sabihin niyan, mga kapatid. Hindi siya aalis. No? Yung pangunawa mo na mahal ka ng Diyos, yun ang nananatili. Understanding, knowing na mahal ka niya, yun ang nananatili. Kasi yun ang umaalis eh. Hindi na ako mahal ng Diyos. Pero ang Diyos, nandiyan pa rin. Mahal na mahal ka. Kuha niyo ba? Pero yung knowing, yung understanding, hindi, yun ang dapat manatili. Yun ang sinasabi ko rito, na mananatili. Kaya yung mga tao, Kristiyano nagsasabi, piling ko malayo ang Diyos. Piling ko, nagtatapon Diyos sa akin. Piling ko, galit ang Diyos sa akin. Piling ko. Amen? Piling ko ay hindi true. Hindi true yan, mga kapatid, ang piling. Mananatiling piling yan, pero ang truth, mananatiling truth. Na mahal ka ng Diyos. Amen? Palapakan natin ang mga. Hallelujah. Ano? So, total, ang nag-multiply, pagsama-samahin na natin, kapag ang pagkilala natin sa Diyos ay nagpapatuloy, ano-ano ang mga nag-multiply, sumasagana, biyaya niya sa atin. Ano ba? Kapayapaan niya sa atin. Ano ba? Pag-ibig niya sa atin. Lahat ng yan sumasagana, nag-multiply dahil lang hindi ka tumitigil na kilalanin siya. Gaya ngayon, nakaupo ka na, alam mo ba, na sa iyong pagkupo, lumalalim, nag-uugat ang pagkakilala sa Diyos. Tama ba ako? Pero ba kinalutuhan? O mag-uwi na tayo? Amen? Sa inyong pagkupo ba dyan, pero kayo natututuhan? Magaling kayong magbola ng pastor mo. Amen. So ano ba ibig sabihin na nag-multiply? Kahit hanapin mo sa Greek yan, mga kapatid, ang sabi diyan, pletudo, multiply. Talaga ang ibig sabihin, ito magandang isang kahulugan niya, increase. Sino gusto na increase? Si Ate Maylin yung ilip na siya, increase. Meron na daw yung iba siya, wala pa. Palagi na lang gano'n. Meron ka na din. Yung mga naghihintay, mga kapatid, increase. Fullest measure. Grabe to, mga kapatid. At dito tayo matatapos. Gising na, makikalapit na nila katulad. Matatapos na tayo. Alam niyo ba, best example na napuno ng biyaya, napuno ng kapayapaan, napuno ng pag-ibig. Sino? Best example sa Bible. Napuno siya talaga. Napuno siya. At siya lang ang sulat ang tungkol sa pag-ibig. Meron siyang 4 na sulat. Apostol siya. 4 na sulat, puro pag-ibig ang topic niya. Yung binasa natin kanina, siya may sulat doon. Yung pag-ibig, John 17, Diyan nga. Diyan na. Sino best example, na napuno ng biyaya, kapayapaan, pag-ibig sa Diyos. At kapag tinay mo sa Google, yung John the Beloved, ang lilitaw mo, ayan. Close talaga. Siya yun, no? Siya rin yung pinakabata. Pag tinay mo ang maglilitawang larawan images sa internet, ayan.
Tinet ko lang dyan, di namin, lumitaw yan. Ano pa? O kahit katoliko, ganyan. O kahit pambata, o ganyan. Ganyan talaga larawan ni John the Beloved. Sobrang close kay Jesus. At dahil close siya, dinig niya lahat, matitibok ng puso ng Panginoon, dinig niya, Alpha, napuno, ikaw ba naman madikit eh? No? Alam niyo ba kung kanino daw kayo nabababad? Yung karin eh. No? Kaya ingatan natin mababad tayo kung saan. Si John nababad kay Jesus eh. Oh, mga kapatid. Ano? Hallelujah. Ano pangalan niya? John the Beloved. No? The disciple of Jesus lang. Sa Tagalog Bible, ang alagad na minamahal ni Jesus. Na mababasa lang sa sarili niyang libro at sulat. Hindi mo mababasa sa Marcos, sa Lucas, sa Mateo, yung alagad na minamahal ni Jesus. Hindi mo mababasa yun. Mababasa ko lang sa libro niya. No? Siya ang tumawag sa sarili niya na siya ang alagad na minamahal. Grabe ka. Grabe ka. Kapatid, ibig sabihin nito, hindi siya nakatiis, napuno siya talaga. Napuno siya talaga. Ano ba tinawag na niya ang Panginoon, ang sarili niya, alagad na minamahal niya? Napuno siya. Napuno siya sa pag-ibig ng Panginoon. At hindi ito yapang. Katotohanan yun. Declaration yun ng power of words, ng power of tongue. Tinawag niya ang sarili niya para hindi siya makalimot, para kahit anong problema ang danasin niya, tawag niya sa sarili niya, alaga na minamahal ni Jesus. Bakit? Kailangan tumalim ka doon. Kasi ang minamahal ni Jesus, hindi niya pababayaan. Amen. Amen. Pag lumalim ka, lagi mo sinasabi, minamahal ako ng Diyos, minamahal. Kaya si Jesus lagi ka minamahal ng lagi sinasabi ni Jesus, the Father loves His Son, the Father loves His Son, the Father loves. Hindi yapang yun. Declaration din yun ng truth. Minamahal ng Ama, Anak. Minamahal ng Ama, Anak. Daming verses. Sino nahawa? Kung yung nagbabad kay Jesus, nahawa. No? Tinawag na tuloy yung sarili niya, alagad na minamahal ni Jesus. Ikaw naniniwala ka doon. Ikaw rin minamahal ni Jesus. Pero lumalabas sa bibig ng Diyos ng mga Krisyano, konting problema, alam, bakit kaya? No? Tulad ng kinuwento ni Pastor Brian, nasyak ako doon. Kasi meron tayong Pastor Croy na nangaratay. At matagal na panahon nangaratay na stroke. Nagsilid na yung paa. Ayun nangaratay. At yun na. Nakadiaper na lang. Tagal ng pastor yun, ay death kawayan. Marami. No, meron siyang president. Nagpipray daw, pinagpipray. Di daw niya malaman kung anong kasalanan nagawa ni Pastor Roy lang at ginano ng Diyos. Meron mga ganong membro, ang leader pa, mga kapatid, kawawa yung mga under noon, mga kapatid. Bawat sakit, ibibintang mo sa Diyos. Ha? Di ba pwede pag-usapan yung mga pagkain? Ha? Na sobra-sobra kinain? Alam niyo, napakasarap. Nakapidyo tayo, bahala na. Napakasarap. Ang asawa ni Pastor Croy lang, nagtitinda ng manok sa palengke. Matagal na. At pag pumunta kami doon sa bahay nila, si Pastor Malapas, palaging may manok sa freezer. Sariwa, uuwi si Pastor Malapas, may manok. Wala na si Pastor Malapas. Ako na palagi ang merong manok. Pag umuwi kami, mga kapatid. Pag doon ang meeting, saka na sa pagkain. Hindi lang yun eh. Alam niyo yung bitukan ng manok na malutong na... Oo, tsaka hindi lang yun. Habang nag-meeting kami, merong paanong manok na... Oo, alam niyo, nagmahalan yan. Dati walang kwenta yung mga leeg na yan, tsaka yung mga
bituan na yan, walang kwenta yan eh. Yung, lalo na yung paa, wala mahalaga yan eh. Ay, pagkamamahal ng paa, ng leeg. Pero yung leeg na lang, ay, nagtaasan. Kasi merong luto na sumara. O lalo na yung pakpak na yan, ano yan? O ngayon, merong luto, puro pakpak eh. Sinasama lang dati yan. Ano, ang mahal pa. Ano yung sabihin niya? Yung patis. Kaso pag nagtagal sa sakyan, ang mahal. Yung patis. Napunta tayo sa gano'n. Ay, hindi ko lang sabihin, minsan, sa karamdaman, kinalaman yung pagkain, mga kapatid. Kaya nga hapon, sukat ka, bago mag-uwian. Saka, hinainan ng pagkahabang mesa yung mga pasto at nilagyan ng masasarap na pagkain at Coke litro. Masisira ka kapag nasa ilalim ka ng mangga. Tapos mainit na gano'n, merong Coke litro na bawal-bawal mga kapatid. Yun mga kapatid. Huwag dahil doon Diyos ko, pinataas mo naman ang sugar ko. Ang bira. Inom ka ng inom ng Coke ngayon, bintinaasan ng Diyos ang sugar mo. Palagi na lang ang Diyos. Kasi yung nakagawian natin bata, namatay, ayun, kinuha na ng Diyos. Matanda, ayun, kinuha na ng Diyos. Palagi kinuha ng Diyos. Kinuha ng Diyos, kinuha ng Diyos, kinuha ng Diyos. Yung sinabi ng asawa ni Job, hindi dahil sinabi niya, ay tama siya. Amen? Ganun din si Job. Hindi dahil sinabi niya, tama siya. Diyos ang nagbigay, Diyos din ang kukuha. Hindi. Lahat ng mali, nasulat din. Nasulat din para makita, nag-i-improve yung pagkakilala natin sa Diyos. Mula Old Testament hanggang New Testament, progressive. Progressive ang pagkakilala natin. Sa Old Testament, malabo talaga. Nakakatakot ang Diyos. Tayo magagawa. Kaya sabi ni Jesus, pinakilala na kita. Pinakilala na kita. Amin ba yan? Amin ba yan? Palagpanan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, John and Jesus. Ito pang katunayan na napuno talaga siya ng kapayapaan, kagalangan. Dito na talaga tayo matatapos. Si John lang ang nanatili sa cross hanggang hapon. Nagtakbuhan yung lahat. Lalo na si Pedro Pasibuno. Dalapag-tabak namutol pa ng tenga. Na? Panginoon, hanggang kulungan. Na? Ang kahit buhay. Hanggang kamatayan, susunod ako. Katapat lang pala. Takbo ba? Takbo. Pero si John, mga kapatid, mula 9, yung 9 sa atin, alas 7 sa kanila. Mula 7 hanggang 3, hanggang alas 12 ng katanghalian, nandun siya nakatayo. Nasaksihan niya lahat. Mga kapatid, yung luray-luray na laman ni Jesus sa tagiliran, kita niya. Yung agos ng dugo sa ulo at sa katawan, kita niya. Yung pagsaksak ng siba, kita niya. Yung pitong wika, dinig niya lahat. Lahat ng yun, natapos ni John. Yung 7 pala plus. Yung 7 last word, natapos. Siya lang. At alam niya ba, mga kapatid? Si John, siya lang ang sumusunod, 1 John 4:10. Kaya sabi niya, tingnan niyo to. Para sa kanya ang definition ng love. Ang galing ito This is love. This is love. Para pag sinasabi na, listen, what is your definition of love? What is the meaning of love to you? For me, this is love. Not that we love God. Not that we love God. Huwag kang mag-boast sa mag-give proud,
yabang sa pagmamahal mo sa Diyos. No? Hindi yun ang meaning ng love. Sabi ni, not that we love God. That is the definition of the love of God. But that He love us. He love us. And sent. Yan o, hindi basta love us. May actual na ginawa. And sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Hindi lang I love you. May ginawa. Hindi lang puro salita. May aksyon. May demonstrasyon. Amen? Bumabaon ba, mga kapatid? Bumabaon ba? Kasi dami definition ng love eh. Mga pastor, pag nangaral, mahalin niya ang Diyos. Bihira kayo. Yung mga miyembro, akala mo nakakalamang ng pagmamahal sa Panginoon, mayayaman sila. Kayo kasi, ibigin niyo ang Diyos ng buong puso. Oh, talaga. Talaga ba? Kasi ang tamang daloy talaga eh. Kaya may sinabi to eh. Version ano yun? 4:7? Ha? We love because He first loved us. Alam niyo meaning nun? Ang sinasabi ni John, ngayon, marunong na kaming magmahal because He first loved us. So, matututo ka lang talagang magmahal dahil na-discover mo yung pagmamahal ng Diyos sa iyo. This is love. Amen. Kaya meron tayong preaching na naging controversial nung bago pa lang tayo sa Grace. At pinirich ni Pastor Obed yun sa Pilar. Ang title po, Stop Loving God. Nagulo sa Pilar. Nagulo sa Pilar. Lagyan mo ba naman ang title na Stop Loving God? Ay, hindi pala. Sorry ha. Stop trying to love God. Yung trying kasi may effort eh. Pinipilit mo mahalin ng Diyos eh. Ang sinasabi ng Diyos, tika muna, anak, walang problema. Kung hindi mo ako kayang mahalin o maliit lang pagmamahal mo sa akin, hayaan mo muna ipaunawa kung gaano kita kamahal. Hello. Hayaan mong i-reveal mo, magkaroon ka ng kapahayagan kung paano kita mahal. Amen? Kasi ayaw ng Diyos ng I love yung pilit. Di ba? Kaya ako, narinig nyo na ba rito? Mahalin niyo ang Diyos! Eh siyempre, ang isasagot ng mga miyembro mo, wala naman sila magagawa kung hindi mag-aamin. Alam mo, may sumigaw dyan. Hindi! Pag may sumigaw dito sa harap, mahal niyo ba ang Diyos? Amen! Kahit na kararating lang ng backslider at saka ng 2 taon nang di sumisipot. Amen! No? Alam niyo, guilt lang eh, na itutulot nun. Guilt lang. Alam mo sa sarili mo, nagkukulang ka. Pero sa Diyos, walang problema yun. Kahit hanggang ngayon, kalahati lang pagmamahal mo sa Kanya, walang problema sa Diyos. Kasi para sa Kanya, ang importante, yung kapahayagan, yung maintindihan mo, maunawaan mo mabuti, kung gaano Kanya kamahal. Kung gaano Kanya kamahal. Amen. 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 Tayo na po na. Aming Ama, hindi kami titigil. Hindi titigil ang church na ito, ang pamilyang ito, na alamin ka. Dahil napakalaki mo, ang dami pa namin pwedeng malaman sa iyo. Ang dami pa namin pwedeng madiscover sa inyo, Ama. Dahil dito ang nakakatuwa po, yung kapayapaan, yung biyaya mo, yung pag-ibig mo sa amin ay kusang magbumultiply. Maraming salamat. Truth ito, Panginoon. Truth. Salita mo ito, Panginoon, na alam naming mangyayari. Mararanasan namin tunay, Panginoon. Kagaya ni Apostol Juan. Salamat po. Nakita namin kung paano siya napuno ng pag-ibig mo. Ano ba? Natawag ng sarili, minamahal mo siya. Minamahal mo siya. In Jesus' name we pray. Dagdag. Makakaupo na po. Lahat ng apostoles namatay, pinana, sinibag, pinakain ng leon.
Si Juan lang ang namatay sa katandaan. Sino gusto mamatay sa katandaan? Amen? Maraming salamat. Praise God. Hallelujah. Napakasarap. At napatuloy at patuloy pang makilala yung ating Diyos. Amen po? Hallelujah.